Bus companies kakausapin ng Department of Transportation para sa pagdaragdag ng mga bibiyaheng bus sa PITX para sa long holiday. Biyahe ng ilang mga bus pa Northern Luzon sa bus terminal sa Cubao, fully booked na. Manila North Port Passenger Terminal, ininspeksyon ng DOTR ngayong umaga. Ilang improvement sa mga pasilidad ng pantalan ipinamamadali. Mga turistang dumarayo sa Baguio City at Boracay Island nagsimula ng dumagsa. Humanitarian contingent ng Pilipinas na tumulong sa Myanmar nakabalik na ng bansa. At big time rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ipatutupad bukas. Mga kasangbahay, ngayon po ay araw ng Lunes, April 14, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Plano ng Department of Transportation na kausapin ang mga bus company para sa pagdaragdag ng mga bus sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Ito ay para tugunan ng inaasahan dami ng mga pasahero para sa long holiday, lalo't may ilang biyahe na ng bus ang fully booked na sa ngayon. Mula sa PITX, alamin natin ang latest kay Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano-anong mga biyahe ng bus dyan sa PITX ang fully booked na? Ella, mga biyaheng Bicol ang karamihan sa mga ruta na fully booked na dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Partikular yan sa mga regular trips na nagsimula pa noong nakaraang linggo kasabay nga noong holiday noong April 9. Kabilang sa mga biyahe na puno na ng mga pasahero ay ilang ruta mula sa PITX papunta sa Daet sa Camarines Sur, Naga City at Iriga sa Camarines Norte, Cagayan de Oro sa Misamis Oriental at Olongapo City. Mayroon din sa ilang lugar sa Albay Province, partikular na sa Tobaco City, Legazpi City at Pio Duran. Habang may iba pa sa Sorsogon, Catanduanes, Davao del Sur, Cagayan at Leyte. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, may nasa 1,000 bus units na ang nabigyan ng special permit upang makabiyahe ang iba pang mga pasaherong inaasahang dadagsa ngayong long holiday. Kailangan kausapin natin yung mga bus, no? Yung mga bus company na magpadala pa ng mas marami pang mga buses para ma-accommodate yung mga kababayan natin. Alam nyo, aabot ng mahigit 200,000 ang dadagsa dito. Siguro ang peak nito ay Wednesday. No, yung mga, kasi nagkatrabaho pa yung mga ibang kababayan natin mula ngayon hanggang bukas, Miyerkules talagang dadagsa dito. Sa kabila ng mga fully booked na biyahe, tiniyak naman ng pamunuan ng PITX na may masasakyan pa rin ang mga pasahero kapag nagpunta sila sa kanilang terminal. Paliwanag ni PITX spokesperson Attorney Jason Salvador, may mga naka-standby pa ng mga tauhan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa terminal na handang mag-issue ng karagdagang special permits kung kinakailangan. Definitely may masasakyan. But of course, we highly advise our passengers na hanggat maaari, no? Kung pwede, magpabook na kayo maaga, bubili na kayo maaga. Pero ganun din naman, naunawaan natin yung mga wala pang budget, di ba? Siyempre, hintay pa yung sweldo, 15, tsaka pala magkaka-budget. Kaya naman sinisigurado natin na may mga additional buses tayo para kung kakailanganin, meron pa rin sila masasakyan.
Sa datos ng PITX, nagsimulang tumaas ang bilang ng mga pasahero noong April 9 at patuloy na tumataas hanggang ngayong araw. Pinapayuhan ng terminal management ang mga pasahero na magdala lang ng kaunting gamit para sa sariling kaginhawaan. Ela, dagdag pa ni Secretary Vince Dizon kanina ay mayroong apat na bus units ang nadagdag sa operasyon ng EDSA Carousel simula ngayong araw. Parte na rin yan noong kanilang paghahanda at dito nga sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero kasabay ng long holiday. Mayroon pa rin anyang 6 na po na mga bus units ang naka-standby pa at ngunit sa ngayon ay kinakaya pa rin naman ang mga bilang ng mga bus na mayroon doon o bumabiyahe sa EDSA Carousel sa kasalukuyan. Yan ang latest dito sa PITX. Balik sa iyo, Ella. Sure, yung mga fully booked na biyahe, wala na ba silang pag-asa na makauwi pa sa kanilang mahal sa buhay o mga probinsya o yung iba naman ay pauwi dito ng Manila? At mas okay ba yung online booking kesa pumunta pa sila muna dyan para bumili ng ticket? Ella, iyan ang ipinapayo ng pamunuan ng PITX sa mga pasahero na magsagawa noong advance booking para nga masigurado na pagdating nila dito ay hindi na sila maghihintay para doon para dito pa sila bumili ng ticket. Gayunman, tiniyak nga ng spokesperson ng PITX na si Attorney Salvador na mayroon naman silang mabibiling mga ticket doon sa mga fully booked na mga ruta. Sa kabila nga ng ilan sa mga yan ay puno na ng mga pasahero. Kaya pinapayuhan lang nila ang mga pasahero na patuloy na pumunta dito sa PITX at huwag mag-alala dahil mayroon pa rin silang masasakyan papunta sa kanilang mga mahal sa buhay sa mga probinsya. Ella. Asher, nagkaroon din ba ng surprise or random check-up para dito sa mga drivers? Yes, Ella, palagi naman yung ginagawa ng pamunuan ng PITX, lalo pa pagka ganitong mga long holiday kung saan inaasahan yung dagsa ng mga pasahero at katuwang yan yung Department of Transportation, particular na ang LTFRB at ngayon ay may ginawa silang mga ilang testing, particular na yung drug testing para masiguro nga na ligtas yung pagbiyahe ng mga pasahero at kanina ay kinumpirma naman ni Attorney Salvador na wala naman silang nakuha na mga nagpositibo sa drug test para sa taon na ito dito sa mga driver na bumiyahe dito sa PITX. Ella. Isa na lang, Asher, wala bang nahuhuli dyan na may mga mandurukot? Isa pa, Ella? Kung meron bang nasampulan o meron bang mga mandurukot diyan sa kinatatayuan mo, meron bang nahuli na? Ella, sa ngayon wala namang kinumpirma yung pamunuan ng PITX na mga mandurukot na nahuhuli dito sa terminal at least ngayong holiday season. Simula pa yan last week. Ngunit isa rin yan doon sa mga inaasahan pa rin ng pamunuan ng PITX na maaaring may mga masasamang tao, may mga masasamang loob na sumabay dito sa karamihan ng mga pasahero na maaari silang magsamantala dito nga sa pagdagsa ng mga kababayan natin dito sa mga terminal. Sa kabila iyan nung mahigpit na seguridad na pinatutupad dito sa PITX. Kaya pinapayuhan din yung mga pasahero na pag-ingatan yung kanilang mga kagamitan. Gayun din, pinapaalala din ng PITX ang mga pasahero na huwag na magdala ng mga ilang mga ipinagbabawal na gamit, yung mga bladed weapon dahil yan ay kinukumpiska at hindi pinapayagan yan na makapasok dito sa loob ng terminal at yan ay kinukumpiska nga ng pamunuan ng PITX. Ella. Alright, maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Fully booked na ang ilang biyahe ng mga bus mula Quezon City pauwi ng probinsya ilang araw bago ang mismong long holiday. Karamihan sa mga biyaheng ito ay papunta ng Northern Luzon.
mula sa Cubao, Quezon City. Ang detalye alamin natin sa report ni Ivan Alvarez live. Ivan, kumusta yung sitwasyon sa mga bus terminal dyan sa Cubao at marami na bang mga pasahero? Magandang tanghali sa iyong aga. Kung makikita mo sa aking likuran, kakaunti pa itong mga pasahero na nandito. Pero paisa-isa o panakanaka na ang pagdating ng mga biyahero. Ayon sa mga nakausap natin mga dispatcher, inaasahan na bukas hanggang sa susunod na araw talaga darating yung mga bulto ng mga biyahero. Sa mga pangunahing bus terminal dito sa Cubao, Quezon City, fully booked na ang mga reserved seats papuntang norte para sa darating na Martes at Miyerkules. Kabilang dito ang mga biyahe papuntang Tugigaraw, Madela, Santiago, Cabanatuan, Talugtog, Baguio at Baler. Ayon sa mga nakausap nating dispatcher, inaasahang bukas, April 15, dadagsana ang mga uuwi ng probinsya mula hapon hanggang gabi. Para naman sa April 16, Miyerkules, buong araw nila inaasahan ang bulto ng mga biyahero. Habang para naman doon sa mga habol ng uwi sa probinsya sa April 17, ay umaga hanggang tanghaling biyahe ang inaasahang marami ang tao. Ang isang bus terminal dito sa Cubao noong nakaraang April 7 pa fully booked ang mga bus papuntang Nueva Ecija at Pangasinan. Tiniyak naman ng pamunuan ng mga ito na kahit fully booked na ay mayroon pa rin namang pagkakataon na may bakanteng maupuan ang mga chance passenger. May ilang biyahe din kasi na hindi tumatanggap ng reservation at first come first serve ang basihan. Samantala, mayroon din mga nakabantay na mga otoridad sa mga bus terminal para tiyakin ang kaligtasan ng mga pasahero. Aga dito sa bus terminal na kinatatayuan natin ngayon, ayon sa mga dispatcher, kaninang alas 10 ng umaga, 35 buses na ang nakaalis simula kaninang hating gabi. Karamihan ay papunta ng Lucena City. Yan muna ang update mula dito sa Cubao. Balik sa inyo dyan, Aga. Ivan, bukod doon sa nabanggit mo na mga otoridad na nangangalaga doon sa security ng mga pasahero, meron ka rin bang napansin dyan na medical team para umattend doon sa mga nangangailangan ng tulong, lalo na doon sa maaring mahilo doon sa mga pasahero natin dyan, Ivan? Aga dito sa bus terminal na kinaroroonan natin ngayon, bukod doon sa may booth ang LTFRB kung saan meron silang mga isinasagawang inspection at meron din may kasama silang K9 para mag-check ng mga bagahe ng mga pasahero. Kasama na rin dito ang mga medical staff na maaaring makatulong sa mga pasahero in case na mainitan, lalo na ngayon, napakainit ng panahon. Merong mga naka-ready na medical staff para sa mga pupuntang biyahero dito sa mga bus terminal sa Quezon City. Aga? Alright, maraming salamat, Ivan Alvarez. Nag-inspeksyon ngayong araw si Transportation Secretary Vince Dizon sa Manila Northport Passenger Terminal upang alamin ang kahandaan ng pantalan sa pagdagsa ng mga pasaherong uuwi papuntang probinsya ngayong long holiday. Bagamat maayos naman ang sitwasyon ng pantalan, pero may ilang napuna ang kalihim na kanyang pinaaaksyonan sa lalong madaling panahon. Mula sa Manila Northport Passenger Terminal, makibalita tayo kay Ryan Lacanlale live. Ryan, ano-ano yung mga napuna ni Secretary Dizon sa kanyang pag-i-inspeksyon dyan sa port? Kakulangan ng Wi-Fi, gayon din ng air condition dito sa drop-off area at malayo yung ticketing booth kung saan kailangan pang maglakad sa initan ng ating mga kababayan para makatawid. Anya, maganda ang pasilidad pero kailangan lamang ayusin ang ilang mga bagay gaya ng paglalagay ng Wi-Fi upang kombinyente ang mga pasahero habang naghahantay ng biyahe. Pinapalagyan din ng kalihim sa loob ng pantalan ng ticketing booth ng shipping line na nag-ooperate dito. Sa ngayon kasi kailangan pang tumawid sa kabilang gusali kung bibili ng ticket kaya hirap ang ating mga kababayan lalo na kung mainit. Wala aniyang dahilan para hindi makapaglagay ng ticket booth sa loob na makakapagpagaan sa prosesong pinagdadaanan ng mga pasahero. Hopefully by today, no, they can set up Wi-Fi already here. No? Kasi walang Wi-Fi. Pero
kailangan ng wifi. Basic dapat yon. Kapansin nyo sa labas, no? So, ang nangyayari pala, yung mga kababayan natin na naghihintay, nandun pa sila sa labas, no? Makita nyo to, mainit, walang aircon, maalikabok, no? So, ang sabi ko sa kanila, kailangan papasukin na nila yung mga tao dito. At ang kailangan gawin doon, most important, I asked to go na maglagay ng ticket booth dun sa concourse, dun sa labas nitong facility na to. Napuna din ito ang drop-off area na hindi pa naka-aircon pero may pangako na daw ang operator na aayusin na ito ngayong taon. Isa sa mahigpit na pinababantayan ngayon ng DOTR sa Philippine Ports Authority, lalo na ngayong long holiday, ay ang overloading. Gaya ng nahuling shipping line sa Batangas na may biyaheng Romblon kung saan nagbenta ng tiket ng sobra-sobra sa kapasidad ng barko. Ang siste, stranded ang iba nating mga kababayan. Kailangan ma-compensate yung ating mga kababayan na bumili ng ticket pero hindi nakasakay. Dapat hindi na sila dapat pinayagan bumili pa ng ticket. So, accountable yung shipping line dyan. So, iniimbestigahan ngayon yan. Magpapadala na yata today ang Marina ng show cause. No? I-remind lang natin ang Marina, GMGS. Pero hindi tayo papayag sa ganito. Hindi natin ikukompromiso yung safety ng mga kababayan natin. Ang Philippine Coast Guard nagsasagawa na ng investigasyon tungkol dito. Sabi ng kalihim, mayroong ding 2 barko na hindi pinabiyahe ang Marina o Maritime Industry Authority dahil sa issue ng seaworthiness, gaya ng kulang ng life jacket at ilang mga kagamitan. Kaya paalala nito sa mga shipping lines na gawin ang kanilang mga responsibilidad para walang mangyaring sakuna sa karagatan. Ngayong araw ay kakaunti pa lamang ang pasahero dito sa Manila Northport Passenger Terminal. Mayroon lamang isang biyahe mamayang hapon papuntang Butuan City via Osamis. Pero sabi ng shipping company, nasa 70 hanggang 80% na lang o na ang booking nila ngayong holiday season. Malaki pa ang chance ng ating mga kababayan na makakasakay pa na gustong bumiyahe pero mas maigi na mag-book pa rin ng online para masigurong makakuha sila ng slot sa barko bago pumunta sa mga pantalan. Sa forecast ng Philippine Ports Authority, papalo sa 1,729,426 ang mga pasaherong dadaan sa mga pantalan mula April 12 hanggang April 30. Mas mataas ito kumpara sa 1,670,943 noong nakaraang taon mula March 23 hanggang March 31. At ayan muna ang latest mula dito sa Manila Northport Passenger Terminal. Balik sa iyo, Ella. Ryan, may nabanggit si Secretary Dizon na may mga na-stranded. So ano ang nangyari sa kanila ngayon? Sila ba ay pinauwi o may pagkakataon pa sila na makasakay muli? Una ay humihingi nga ng paumanhin ang DOTR sa insidenteng ito pero nakikipag-ugnayan na sila doon sa shipping company para i-compensate yung mga naapektuhan noong na mga pasahero na sobra-sobra yung pagbubok nga ng shipping lines. At aalamin pa natin kung nakabiyahe na ba sila ngayon o papauwiin sila ng shipping company. Alright. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Ibinahagi ng Department of Transportation o DOTR ang mga hotline na pwedeng tawagan ng mga pasahero para sa kanilang concerns ngayong long holiday. Kasama dito ang mga road transport hotlines ng mga attached agency ng DOTR gaya ng aviation at airports hotline, gayon din ang linya ng mga tren at mga pantalan. Ayon sa DOTR, maaari ritong tumawag ang mga pasaherong magbabakasyon kung meron silang katanungan o nais na i-report. Para sa kumpletong detalye ng mga hotline number, maaring i-check ang official social media accounts ng DOTR. Pansamantalang suspendido ang pagpapatupad ng expanded number coding scheme sa Metro Manila sa April 17, araw ng Huwebes, at April 18, araw ng Biyernes, batay sa abiso ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA.
Ang mga nabanggit na petsa ay opisyal na holiday kaya otomatikong sinuspinde ng ahensya ang pagpapatupad ng number coding. Muling ipatutupad ng ahensya ang expanded number coding sa Metro Manila pagsapit ng April 21. Abiso ng ahensya sa mga motorista na planuhin ang kanilang pagbiyahe at mag-ingat sa pagmamaneho upang makaiwas sa mga aberya. Nagdagdag na ang Bureau of Immigration ng 48 mga tauhan na nakadeploy sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA bilang paghahanda sa inaasahang dami ng mga bibiyahe ngayong long holiday. Layo nito na tiyaking may naka-duty na o sa immigration counters na mag-aasikaso sa mga pasahero. Pinayuhan naman ng mga immigration officer na gawin ng maayos ang kanilang serbisyo sa mga biyahero upang masiguro ang maayos na transaksyon sa NAIA. Opisyal na binuksan ang bagong OFW wing sa NAIA Terminal 3 para sa mas mabilis at maginhawang immigration processing ng mga overseas Filipino workers. Layunin ng eksklusibong linya na mapagaan ang biyahe ng mga OFW, lalo na ngayong long weekend kung kailan inaasahan ang dagsa ng mga pasahero. May dagdag na 6 na counters at 12 immigration officers upang mapabilis ang serbisyo para sa mga tinuturing na bagong bayani ng bansa. Bukod sa exclusive lane, bukas din ang OFW Lounge ng may libreng pagkain, Wi-Fi at charging stations. Inanunsyo rin ng new NAIA Infra Corporation o NNIC na magkakaroon ng espesyal na rest area para sa mga OFWs na may layover na hindi bababa sa 8 oras, kung saan maglalagay sila ng rest beds, massage chairs, shower rooms at locker rooms. Nagpasalamat naman si Bureau of Immigration spokesperson Ms. Dana Sandoval sa NNIC at Manila International Airport Authority o MIAA sa kanilang suporta sa proyektong layong kilalanin at pahalagahan ang sakripisyo ng mga OFW. Nagpapasalamat po tayo sa NNIC at saka sa MIAA kasi nabuksan po yung OFW wing ng NAIA Terminal 3. So nakapaglagay po tayo dyan ng additional immigration officers. Mas malaki na po yung immigration area dyan sa NAIA Terminal 3 at merong exclusive lanes for OFWs na talaga naman pong malaki yung itutulong na mapagaan po yung traveling experience ng ating mga kababayan. Isinailalim sa surprise drug test ang ilang mga bus drivers mula sa Davao City Overland Transport Terminal. Layo nito na masiguro na nasa maayos na kondisyon ang mga bus driver bago sila magmaneho para sa ligtas na pagbiyahe ng mga magbabakasyon ngayong long holiday. Mula sa Davao City, makibalita tayo kay Gladys Tuabi live. Gladys, meron ba sa mga na-test ang nagpositibo? At ano yung parusa na ipapataw sa sino mga magpositibo sa paggamit ng illegal na droga? Aga, habang hinihintay natin ang resulta ng nasabing drug test ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA Region 11, bukod sa administrative sanction, pwede ring bigyan ng pagkakataong sumailalim sa rehabilitasyon ang mga bus driver na magpupositibo sa illegal na droga depende sa level ng kanilang drug dependency. Isinagawa ngayong araw ng PDEA 11 katuwang ang iba pang law enforcement agencies ang offline harabas sa Davao City Overland Transport Terminal. Isinailalim sa surprise mandatory drug test ang mga bus driver bilang hakbang para maiwasan ang mga aksidente sa daan dahil sa pagkakasangkot ng mga tsuper sa impluwensya ng iligal na droga. Layo ng operasyong ito na matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero, lalo na ngayong long holiday kung kailan inaasahang dagsa ang mga biyahero. Ayon sa opisyal ng Davao City Overland Transport Terminal, aabot sa 50,000 bus passengers ang dadagsa sa terminal ngayong mahabang bakasyon. Tayo naman sa publiko na bumili na ng ticket in advance, lalo na kung kasama nila ang kanilang pamilya, mga bata o senior citizen para masiguro na may mauupuan sila. At hinihikayat din ang mga pasahero na sa bus terminal mismo
sumakay dahil patuloy pa rin ipinapatupad dito sa Davao City ang no pick-up policy. Yan muna ang ating update mula rito sa Davao City. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Gladys Tuabi. Itinaas ng Department of Health ang Code White Alert mula April 13 hanggang April 20 bilang paghahanda sa posibleng emergency sa paparating na long weekend. Sakop nito ang paglalagay sa heightened alert status ng mga ospital at medical staff, partikular sa emergency rooms at critical care units. Inaasahan kasi ang pagdami ng mga pasyente bunsod ng aksidente, init ng panahon at iba pang insidente habang naglalakbay ang publiko. Nagpaalala si DOH Secretary Ted Herbosa na iwasan ang matagal na pagkabilad sa araw at uminom ng sapat na tubig para makaiwas sa heat stroke. Hinikayat din niya ang publiko na agad magtungo sa DOH hospitals kung kinakailangan ng medikal na atensyon. Bago pang schedule para sa mahabang bakasyon, ngayon pa lamang ay nagsisimula ng magsidating ang mga turistang dumarayo sa Baguio City. At para sa update, makibalita tayo kay Grace Doctolero live. Grace, kumusta ngayon yung sitwasyon dyan sa City of Pines at may lamig pa bang ma-enjoy dyan yung mga turista? And Restaurant Association of Baguio o HRAB, ang hotel accommodation rate sa ngayon ay nasa 60 to 70%. Inaasang fully booked na ang mga hotel accommodation pagdating ng araw ng Miyerkules. Ayon kay Andrew Pinero, ang tagapagsalita ng HRAB, inaasang pababa na sa lowland ang mga turista para ma-enjoy ang beach sa Northern Luzon, pangunahin na sa La Union at Ilocos Norte. Dahil sa inaasang pagdagsa ng mga bisita dito sa Baguio City, inilunsad ng Baguio City Police Office ang kanilang pinakabagong inisyatibo para sa kaligtasan at convenience sa mga mamamayan at turista, ang BCPO View Baguio App. Ang BCPO View Baguio App ay idinisenyo upang mag-alok ng isang seamless, convenient at secure na paglalakbay sa lungsod. Nagbibigay ito ng real-time traffic updates na magbibigay daan sa mga user na magplano ng kanilang mga rota ng mahusay. Kasama rito ang impormasyon sa parking availability at crowd estimates ng mga tourist spots upang masulit ang karanasan sa lungsod. Sa BCPO View Baguio App, makikita rin ang mga mahalagang city ordinances kasama ang mga importanteng hotline numbers para sa mga agarang pangangailangan. Hinikayat ang lahat na i-scan ang QR code na ibinigay upang ma-download ang app. Sa kasalukuyan, ang BCPO View Baguio App ay available para sa mga Android users. Aga, kapag ganitong oras ay naglalaro sa 16 o 18 degrees Celsius to 24 degrees Celsius ang temperatura, kasabay naman ito ng pagdating ng mga bisita na pinaghahandaan na rin ng inaasang pagbigat ng daloy ng trapiko sa mga susunod na araw. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero. Aabot sa 8 hanggang 12,000 mga turista ang inaasahan dadagsa sa Boracay Island ngayon long holiday. Tiniyak naman ng Katiklan Jetty Port na maiiwasan ang mahabang pila sa pantalan dahil sa mayroon ng online booking. Para sa detalye, makibalita tayo kay Lalaine Moreno live. Lalaine, dumarami na ba ang dumadating na turista sa Boracay? Ella, ayon sa Katiklan Jetty Port, sa darating pa na Huwebes ng umaga hanggang Sabado at Linggo, ang inaasahan nilang dadagsa itong mga bulto ng mga turista na papasok sa isla ng Boracay para sa long weekend. 8 hanggang 18,000 turista ang inaasahang dadagsa sa isla ng Boracay ngayong long weekend. Ayon sa Katiklan Jetty Port, pinaghahandaan na nila ang dami ng mga papasok sa isla. Mayroon ng 2 service provider ang binuksan para sa hassle-free na pagpasok ng mga turista. Dito, maaaring makapag-book advance sa mga dadayo sa lugar at makapagbayad online ng kanilang terminal fee, environmental fee at boat fee.
Pagdating sa port ay papakita na lamang nila ang kanilang QR code o proof of payment para maiiwasan ang mahabang pila. Naglagay na rin ng iba't ibang lanes sa jetty port para sa mga non-paying individuals tulad ng workers at aklanon, local at foreign tourists at mga fast lane o VIP. Nagpagawa ng malaking tent o naglagay ng malaking tent sa labas ng port para mag-accommodate sa mas maraming mga bisita. Fully operational ang mga air conditioning system para sa komportableng pagpila. Samantala, nakahanda na rin ang Malay PNP sa ipapatupad na seguridad sa Boracay. Nag-deploy na ng mga special teams ang Malay PNP para sa crime prevention, ganun din ng mga tourist at foot patrol police. Noong nakaraang linggo, nagsagawa naman ng coastal cleanup ang PNP at iba't ibang volunteer groups sa beachfront ng Boracay Island. Samantala, Ella, bukas ay magsasagawa pa ng karagdagang pagtitipon itong mga stakeholders sa Boracay para maisapinala ang kanilang isasagawang plano sa pagdiriwang o sa long weekend sa isla ng Boracay. At pagkatapos naman ito ay ipagdiriwang din ang La Boracay sa susunod naman na linggo. Ella. Alright, maraming salamat, Lalaine Moreno. Iniyak ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS na walang kakulangan sa supply ng tubig sa Metro Manila at karatig probinsya sa kabila ng matinding init. Ayon kay MWSS Acting Deputy Administrator Patrick Dizon, sapat ang naipong tubig at nasa 208 meters na ang level ng Angat Dam, mas mataas kaysa noong nakaraang taon. Unti-unti na rin anyang bumababa ang pagdepende sa Angat Dam habang nagiging operational ang ibang dam gaya ng Wawa Dam. Kapag gumana na ang Wawa Dam sa December 2025, maaaring bumaba sa 86% ang dependency sa Angat Dam mula sa dating 96%. Inaasahang magbibigay ang Upper Wawa Dam ng mahigit 700 million liters ng tubig kada araw para sa mas malawak na lugar sa Metro Manila at Rizal. Naniniwala si Attorney Harry Roque na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. lang ang maaaring maghain ng kaso laban sa kanya. Kaugnay ito ng kontrobersyal na pulburon video. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Gross ignorance of the law o matinding kamangmangan sa batas. Ito ang reaksyon ni Attorney Harry Roque, dating presidential spokesperson ng Duterte administration, nang tanungin sa posibilidad na irekomenda ng House Triple Committee o TRICOM na magsampa ng kasong cyber libel laban sa kanya dahil sa issue ng pulveron video. Ayon sa abogado, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang maaaring magsampa ng reklamo sa kanya. Tila hinamon din niya ang presidente na maghain na ng kaukulang kaso para mailabas umano ang authentication ng video. Naniniwala si Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro na posibleng kasama sa rekomendasyon ng TRICOM sa magiging committee report nito ang pagsampa ng kaso laban kay Attorney Roque, partikular na ang cyber libel. Ito ay matapos siyang ituro sa pagdinig ng TRICOM ni Vicente Pebos Cunanan, isang online content creator na nasa likod umano ng paglalabas at pagkakalat ng pulveron video. Kasi merong Pebos Cunanan na nagsalaysay pointing at Attorney Harry Roque. We have the government agencies also which are testifying na talagang deepfake yung pulveron video. So for the purpose of filing, I think sobra pa nga sa probable cause yung amount of evidence na nag-gather na nila. Walang maliwanag, may cyber libel dyan. Through the use of internet, is trying to make it appear that the president is actually using cocaine. Nakapaloob sa video ang isang lalaki na tila kahawig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gumagamit ng iligal na droga. Kumalat ito sa social media bago ang State of the Nation address ng Pangulo noong July 2024. Mariin namang pinabulaanan ng Malacanang ang pulveron video at sinabing gawa ito sa artificial intelligence o deepfake. Ang TRICOM ang nagsasagawa ng pagdinig kaugnay ng pagkalat online ng fake news, misinformation, disinformation at cybercrimes. Ipinahayag naman ng Malacanang na ipinauubaya na ng Pangulo sa National Bureau of Investigation ang pag-iimbestiga sa pulveron video. Binigyang diin din itong dapat managot kung sino man ang responsable dito.
Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy ngayon ang pagboto ng ating mga kababayan para sa overseas voting na nagsimula kahapon. Sa ngayon, mahigit 54,000 na ang mga nakapagpa-enroll para makaboto sa internet voting. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, may bilang ba ang COMELEC kung ilan ang makakaboto sa mga overseas? Magandang tanghali, Ella. Walang binigay ang Commission on Elections o COMELEC na bilang ng mga nakaboto na sa internet voting para sa overseas Filipino voters. Paliwanag ni Chairman George Erwin Garcia, sa ilalim kasi ng batas, Ella, bawal na ibigay ang bilang habang nagpapatuloy pa ang botohan. Premature kasi ito na pagdideklara ng bilang ng mga bumoto. Inaasahang ilalabas ng COMELEC ang kabuuang bilang ng mga nakaboto abroad pagkatapos na ng halalan sa May 12. Sa ngayon anya ay maayos naman ang botohan gamit ang internet sa unang pagkakataon. Ang mga lugar na unang nakaboto ay nasa New Zealand at mahigit 54,000 na ang nakapag-pre-enroll upang makaboto sa internet voting. Inaasahan ng komisyon na ito ay patuloy pang tataas sa mga susunod na araw. Tatagal hanggang May 7 ang pre-enrollment, samantala yung botohan naman para sa overseas voting ay matatapos din sa araw mismo ng national and local elections sa bansa sa May 12, 2025. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Nag-issue ng show cause order ang Commission on Elections laban sa 4 na kandidato sa Masbate dahil sa umano'y paggamit ng emergency alert system para sa kanilang kampanya. Pinagpapaliwanag ng ahensya sina Richard Go na tumatakbo bilang gobernador ng Lalawigan, Fernando Andot Talisik bilang vice-gobernador, Elisa Olga Co bilang kinatawan ng 2nd distrito at Ara Olga Co na alkalde ng lungsod. Ito ay matapos makatanggap ng alert message ang ilang residente ng Masbate noong April 3 na naglalaman ng panawagan na iboto ang mga naturang kandidato. Ayon sa COMELEC, ang mensahe ay itinuring na isang political advertisement na naglalaman ng pangalan ng mga kandidato at ipinamumudmud pa sa social media. Inutusan ng COMELEC ang mga kandidato na magpaliwanag sa loob ng 5 araw at binigyan ng babala na may kaukulang legal na aksyon kung hindi nila ito magagawa. Tinawag na ambush me ni Leyte 4th District Representative Richard Gomez ang nangyaring pamamaril kay Albuera Leyte mayoral candidate Kerwin Espinosa. Hindi rin anya dapat paniwalaan si Kerwin dahil wala itong kredibilidad at sa pagiging self-confessed drug lord nito. Bumwelta naman si Espinosa sa kongresista na maghinay-hinay anya sa panghuhusga. At para sa detalye, makibalita tayo kay Benedict Samson. Live. Benedict, paano nasabi ni Representative Gomez na ambush me yung insidente ng pamamaril kay Erwin Espinosa? Magandang tanghali, Ella. Base nga sa inilabas na pahayag ni Leyte 4th District Representative Richard Gomez, ay scripted umano yung nangyaring ambush me sa pamamaril kay Albuera mayoral candidate Kerwin Espinosa. Dagdag pa ng kongresista, bukod sa scripted ay pangit anya ang acting at ang pagkakagawa. Ayon pa kay Gomez, hindi rin anya dapat paniwalaan si Kerwin Espinosa dahil sa wala itong kredibilidad at isa pa anyang self-confessed drug lord at wala rin umanong magagawang mabuti sa mga tao. Samantala bumelta naman si Albuera Leyte mayoral candidate Kerwin Espinosa kay Gomez na maghinay-hinay anya ito sa paghusga at pag-isipan ang kanyang salita at gawa. Dagdag pa ni Espinosa na alam niya ng kanilang mga kababayan kung sino sa kanilang dalawa ang may record umano ng pang-aabuso at kung sino ang mas nakikipagkapwa-tao.
Samantala nitong Sabado, inalis muna sa pwesto ng pamunuan ng Philippine National Police ang hepe ng Ormoc City Police na si Police Colonel Ray Dante Arisa. Ito'y bunsod ng pagkakahuli sa 7 tauhan ng Ormoc City Police matapos ang hot pursuit operation sa nangyaring pamamaril kay Espinosa habang nangangampanya ito. Nakita po doon yung Montero na sinasabing pinagsakyan po ng mga posibleng may kinalaman po. At yun po ngayon yung iniimbestigahan po natin at tinitignan natin yung posibleng kinalaman po nitong 7 pulis po. At kung isa po doon sa 7 pulis ang namaril po. Kasi may mga nakuha pong mga baril po doon sa isang sasakyan na supposedly ay gagamitin sana na getaway vehicle. Ella, ayon naman sa Commission on Elections ay hindi kinakailangan na ilagay sa red category ang bayan ng Albuera, Leyte. At yan muna ang ating update mula rito sa Campo Crame. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Tumaas ang bilang ng mga mahihirap na Pilipino na nakararanas ng gutom ayon sa pinakabagong survey ng Social Weather Station o SWS. Lumobo sa 35.6% ang bilang ng mga pamilyang nakaranas ng gutom nitong Marso mula sa 26.4% noong Pebrero. Tumaas din sa 52% ang porsyento ng mga pamilyang nagpakilalang mahirap na katumbas ng 14.4 milyong pamilyang Pilipino. Tutulungan ng Department of Migrant Workers o DMW ang 20 Filipino seafarers na kasalukuyang iniimbestigahan sa South Korea. Ito ay matapos mahulihan ang sinasakyang barko ng mga ito ng hinihinalang cocaine. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez. Sumasa ilalim ngayon sa investigasyon sa South Korea ang 20 Pilipinong tripulante matapos madiskubre sa kanilang sinasakyang barko ang 2 tonelada ng hinihinalang cocaine. Ayon sa Department of Migrant Workers nitong Biyernes, magpapaabot ng legal aid ang pamahalaan upang matiyak ang kapakanan ng mga ito. Meron din po tayong counsel na ipoprovide ang Philippine Embassy through the Migrant Workers Office po. Meron po tayong retained counsel who will collaborate with lawyers of the shipping company. Dagdag ng kagawaran, nabisita na ng Migrants Office representative sa South Korea ang MV Lunita, ang barkong sinasakyan ng mga ito. Mayroon ng Filipino interpreter at mga abogado para sa ginagawang investigasyon. Tiniyak rin ng DMW nitong April 11 na nasa loob pa rin ng barko ang 20 OFW seafarers at hindi pa nakadetine o opisyal na nasa ilalim ng kustodiya ng mga otoridad sa South Korea. Suffice it to say that all the crew are in good health and their entitlements, allotments, and the wages, food supplies, and other basic needs are continuously provided by the ship owner. Samantala, patuloy naman na nakikipag-ugnayan ng DMW sa pamilya ng mga tripulante. Hindi na rin nagbigay pa ng karagdagang mga detalye ang DMW, lalo na at patuloy na umuusad ang isinasagawang investigasyon sa ilalim ng Korean authorities. So, we will not discuss what are the matters in the investigation. But assured po tayo na nasa mabuti silang kalagayan. They are healthy. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakabalik na kagabi sa Pilipinas ang 89 na mga miyembro ng Philippine Interagency Humanitarian Contingent matapos ang ginawang pagtulong sa Myanmar na tinamaan ng 7.7 magnitude na lindol. Kagabi lumapag sa Villamor Air Base ang 2 C-130 ng Philippine Air Force, lulan ang mga miyembro ng humanitarian contingent. Halos 2 linggong tumulong sa search, rescue, and retrieval operations ang kanilang buong pwersa. Sinalubong naman sila ni Defense Secretary Gibo Teodoro, Health Secretary Ted Herbosa at iba pang key officials ng gobyerno para sa isang heroic welcome.
Abiso sa mga motorista, magpapatupad ng malakihang rollback ang mga kumpanya ng langis bukas, araw ng Martes, April 15. Batay sa abiso ng mga oil company, mayroong bawas na 2 pesos and 90 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang ang gasolina naman ay mababawasan ng 3 pesos and 60 centavos kada litro. Samantala, ang kerosene ay may rollback na 3 pesos and 30 centavos per liter. Iniulat ng White House doctor na nasa excellent health si US President Donald Trump matapos ang kanyang taunang medical check-up. Ayon sa ulat, maayos ang pisikal at mental na kalusugan ng Pangulo at handang gampanan ang kanyang mga tungkulin bilang pinuno ng bansa. Ilang minor findings lamang ang nabanggit tulad ng sun damage sa balat at peklat sa tenga mula sa tangkang pagpaslang noong Hulyo. Bagamat may mga batikos tungkol sa kakulangan ng transparency sa kanyang kalusugan, nangako namang ilalabas ng White House ang buong ulat. Natapos na ang unang round ng nuclear talks sa pagitan ng Estados Unidos at Iran na ginanap sa Muscat, Oman. Tinawag ng parehong panig ang negosasyon na constructive at kinumpirmang magkakaroon ng ikalawang round sa susunod na linggo. Ito ang pinakamataas na antas ng pag-uusap mula nang umatras ang US sa 2015 nuclear deal noong 2018 sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Trump. Bagamat halos indirect ang mga negosasyon, nagkaroon ng maikling personal na usapan ang mga kinatawan sa presensya ng Foreign Minister ng Oman. Layon ng US na pigilan ang paglikha ng nuclear weapons ng Iran habang umaasa naman ng Iran sa kasunduang magbibigay ng sanctions relief. Sa kabila ng positibong tono, nananatiling mataas ang tensyon lalo na't may presensya ng porsang militar ng US sa rehiyon. Nagsimula na ang second round ng mga laban sa UNTV Volleyball League Season 3. Mas tumitindi ang aksyon sa court habang mas nagpupursigi ang mga koponan na makuha ang slot para sa susunod na yugto ng kompetisyon. Ang detalye sa report ni Jed Naresina. Sa unang game kahapon, mabilis na tinapos ng Comelec Suffragettes ang laban kontra NHA Home Masters. Hindi nagpapigil ang Comelec at tinapos agad ang laro sa score na 20-25, 19-25 at 23-25. Napili bilang player of the game ang import opposite hitter na si Danica Yolanda Hendrauli na gumawa ng 23 points sa match. Matapos ang panalo, ito ang naglagay sa Suffragettes sa unang pwesto sa team standings na may 7 panalo at 1 talo. Actually, the preparation same lang naman simula ng first round. Ang problema lang namin ngayon, since ang Comelec, alam niyo naman po, sobrang busy namin talaga. So hindi kami ganong makompleto. Pero lagi naman kaming kumbaga sabi ko sa kanila, best effort na lang tayo palagi sa practice. Ang unang target sa namin, makapasok muna kami ng semifinals. Tapos the rest, bahala na kung ano. Biguman sa match kahapon, sisikapin pa rin ng Home Masters na makakuha ng panalo upang mapataas ang kanilang ranking this season. For this season, hindi naman kami nag-e-expect kasi bagong team lang kami. But since nakakakuha na rin kami ng panalo, siguro we'll try kahit hanggang 6th place muna. One at a time, susubukan namin lumaban hanggang kaya. Lim will continue to serve. Tries another option. Pagdating ng second match, sinelyuhan ng PhilHealth Consulta Health Insurers ang panalo laban sa NCMH Wellness Warriors.
Tatlong panalo. So medyo nakikita ko medyo nandun pa naman, kaya pa rin, pero ano lang talaga, hard work. Tapos yung drive na killer instinct. Maghaharap sa susunod na match schedule sa darating na Miyerkules, April 16, live mula sa Paco Arena, ang AFP Lady Gunnar laban sa DFA Emissary sa Game 1. At Comelec Suffragettes kontra PhilHealth Consulta Health Insurer sa Game 2. Mapapanood din ito via live streaming sa UNTV Sports Facebook page at YouTube channel. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Marcos, Kapitulo 2, versikulo 17, na nagsasabi, "At nang ito'y marinig ni Jesus, ay sinabi niya sa kanila, hindi nangangailangan ng manggagamot ang mga walang sakit, kundi ang mga may sakit. Hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan sa pagsisisi." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig na ang daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.